Tapos kaya ka nabugbog din sa Bulacan dahil hindi ka tanggap na bading, gano'n? Hindi po. Kaya binugbugan ang kapatid mo? Ano po, hindi daw po yung sa Samar pa. Sa Samar. Tapos nung time na yun, wala na yun nung dito ko pa sa... Nung nagtagal-tagal ako dyan sa Bulacan, nangyari na yun dito yung tahi na siyam. Oh? Siyam na tahi? Bakit? Ano yung gusto mo at pangarap mo na sana makamit mo? Sabi ko, hintay-hintay lang tayo. Kasi sabi mama, naku, wala tayong pambilibigas dyan. Sabi ko, kaya agad ako yung pinapatayan kasi sobrang sakit eh. Anong ginagawa mo doon? Kumakanta, sumasayaw. Magaling ka kumanta. Sample nga. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Yun po mga ka-business, magandang gabi po sa ating lahat. Anong pangalan niya uli? Josa. Ayun. Mga ka-business, bali po si Kuya Josa o Ate Josa? Kahit ano po dyan. Pero mas maganda, Junior. Si Kuya Junior. Bakit ka nga pala tinawag na Junior? Kasi ako ang unang pinanganak na lalaki. Ganun. Lalaki ko lang. Lumabas si Ate Vera. Yun po mga ka-business, magandang gabi po sa ating lahat. Bali po si Junior ay meron po akong nag-request po kasi ako kay ka-business na pwede ko ba siyang interviewin about sa kanyang buhay, about sa kanyang pagtitinda ng balot. May gusto kasi nakita ko po yung vlog ngayon na in-upload. Parang meron akong naano sa kanyang Parang na-curious. oo, sa kanyang buhay. Pwede po ba kayo namin ma-interview, ganon? Pwede. May ilang katalungan lang naman si Mrs. Ka-Business. Ganito. Kasi napansin ko, ay ilan kayo ilan kayo magkakapatid? Siyam po. Siyam. Bali dosis sana kung hindi naman rin tatlo. Namatay. Ba't namatay? Yung isa naswangata eh. Malit pa na, parang sanggol. Tapos yung isa naman po nagkasakit sa hospital namatay kasi hindi naman nakayan provide sa hospital. Ilan taon na siya nang namatay? Nagalakad na po yun, 5 months na. Ano na po yan eh. 7 na yata yung edad niya. Babae? Lalaki. Lalaki. Tapos, yung isa pa? Yung isa naman po hindi ko yun na, kasi maliit pa lang ako yun. Kasunod yata sa pang-5 namin na magkakapatid. Pero sa siyam na magkakapatid, siyam ba o 12? Siyam po, siyam pa lang. Siyam yung buhay, ikaw yung pinaka-panganay. Pangalawang panganay po. Pangalawa. Pangalawa sa panganay. Opo. Yung panganay nyo, siya, lalaki o babae? Babae po. May anak na po 3. Okay. Ilan taon na siya? 25. 25. Ngayon, ikaw po, ilan taon ka na po? Mag-25 na po. Siya, 26 na po. Ako nung pala mag-25 lang in December. 24 po. Ano ba talaga? 24. Ang taon mo? Opo. Ang birthday mo kailan? December 14. Pati magta-25 ka na sa Opo. December. 2099. 24. Sa edad mong 24, ikaw po ba ay may naging asawa? Wala. Lalaki o babae? Wala po, mga crush-crush lang sa mga paghangal ko sa mga tao. Yan lang. Pero wala kang naka-live-in? Wala po.
Wala kang naanakan? Wala. Okay. Ayaw pa po yan. Ayaw mo magkaroon ng anak. Hindi naman po sa ganun. Hindi pa natin oras kung magkaganyan. Okay. Kumbaga, hindi ka pa handang magkaroon ng sariling pamilya. Opo. Pero halimbawa, bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng pamilya. Anong pipiliin mo po? Babae o lalaki? Ang mapapangasawa mo? Babae. Babae. Kasi ikaw ay isang Parang parang transgender po. Parang po. parang yung tinatawag nilang pwede sa lalaki, pwede sa babae, Opo. gano'n. Pero hindi pa natin oras. Okay. O kasi bata ka pa magto-25 ka pa lang. Sa siyam na magkakapatid, yung ibang mga kapatid, may mga trabaho ba sila? Ano po, nasa Samar. Lahat Yung, sila. yung isa ko po ng kapatid, nasa Caloocan po. Ilan? Caloocan sa Bulacan po. Bulacan. Ano yung babae, lalaki? Lalaki po. Yung, ayun, nagbugbog sa akin. Bakit? Kabinugbog. Kaya napadpad ako dyan sa Bulacan. Ikaw matanda sa kanya, di ba? Hindi ako kasi lumalaban. Kasi ayoko manakit ng kapatid ko. Ilan taon na yun? Lumalaban po yan sa akin, kasunod sa akin. Magkasunod kayo. So, ikaw ay 24 sa 23 o 22? 23 na. Na po siya, 22. Bakit ka naman niya binubugbog? Hindi ko po alam sa kanila. Basta nung kasi galing po ako yan Mindoro. Wala kami kontak-kontak sa magulang ko. Surprise na pag-uwi ko. Yung kapatid pala namin, muna pinalagaan sa kapatid ng papa ko, yung babae. Sabi ko, bakit nyo pinabigay yun doon? Yung tawag yan yung parang alaga lang. Kasi siyempre ang buhay ko sa Samar, mahirap po. Marami na kami. Kaya yun. Pinapon siya. Pero sa tita ko din po, sa Leyte. Tapos pag-uwi ko na yun, nandun yun, magpapakilala sana ako. Siyempre masakit yun. Tapos yung kapatid ko kumontra, yun nangyari. Nag-iinom kasi sila doon. Kumontra yung kapatid mong lalaki? Dalawa sila sa akin, yung pinsan ko din. Nagtulong silang dalawa. sila? Pagpunta ko dito, may black ako yung dito. Oo. Pero tinis ko rin yung galit. Nung napadpad na yun yung kapatid ko dito sa Maynila, nagumakawa siya kunin ko. Sabi ko, nagsisisi ka na ba sa ginawa mo sa akin? Niya, oo, kuya. Nung-isa siya, kinuha ko siya doon. May kasama na kayo ngayon? Pero nagkahiwalay kami kasi pinili niya doon ang balutan kaysa akin. Ibig sabihin, nagtitinda rin siya ng balot? Hindi po. Hindi marunong siya magtinda kasi hindi siya nag-aral eh. Ayaw niya mag-aral. Bali, 4 pag pinapaaral ko yung mga kapatid ko. Nagpapaaral ka talaga ng mga kapatid mo? Kasi yung papa ko hindi na masyadong magtrabaho kasi po siya, parang baldado na po. Parang na po siya. Ilan taon na si papa mo? Na po yan, 50 plus na po. Mag-senior na po yan. Tapos si papa mo ay nasa Samar? Po, lahat sila nandun. Tapos si nanay mo, ano yung taon? Nabandera po siya, 40 plus. Mas matanda si papa. Kasi si papa dati po may asawa po siya, nag-anak sila 2. Tapos nag-isa sila. Tapos ngayon ang asawa niya yung mama ko. Ngayon ang anak nila siya. Parang ang konti lang Joke lang. Napatawa ko lang po siya mga kabisip. Pero ang tanong, tanong ko muna kasi medyo curious din po ako sa kanyang outfit. Bakit nagtitinda siya ng balot, pero ba't ganyan yung kanyang pananamit? At saka yung may costume ka. Ang daming plastiko. Di ba yung plastic labo? Plastic labo po. Binili ko po. Ibig sabihin, pag nagtitinda ka, kailangan naka-costume? Hindi naman po sa po. Kasi nung napadpad po, yung kinuha kami doon sa Summer, naisip ko talaga po yun. Kasi minsan, doon sa Summer, nag-costume kami, mga rampa-rampa, gano'n, sa highway. Ayun, naisip ko nga pwede pala gawin ito sa pagtitinda ng balot. Ayun, pagpadpad namin, lahat ng mga sisot yun, recycle ko lang. Talaga? Opo. Pero alam ng tatay at nanay mo na ikaw ay dati po nung hindi po katanggap na nila. Bading ba tawag yan o bakla? Bisexual. Bisexual. Pero wala ka naging girlfriend? Wala po.
Marami lang mga kaibigan ko. Ah, okay. Alam nila yung ganyan ginagawa mo. Alam nila. Papa ko lang hindi dati. Pero ngayon, tanggap na po ako. Ang papa mo. Apo. Pero, ilang buwan na yata po hindi ko sila nakausap. Bakit? Hindi ko alam kasi ng signal po sa amin na nahihirap makausap sila. Tutulad din ako cellphone. Ah, wala ka cellphone. Online lang ako yun. Ganito. Ilan taong ka na ba dito sa ano? Sobra na po 2 years. Kasi napadpad po kami dito, 2022. May 15. Yan. Tapos yun na yun, pinasukan mo yung pagtitinda ng balot. Tapos doon na po ako magkakalunos na po, kadala po ako pag magpera. Nung time na yun, nung nabugbog ako dito sa Bulacan, parang nawala na ako sa sarili ko. Yung, hindi sa tulad sa dati. Parang hindi na ako nakapagpadala, parang mahina na ako magtinda. Parang minsan na mamatay ako sa init. Pero yung simula ng pagdating mo dito, start na kaagad na nagtinda ka ng balot. Para malaman ko yung panindahan. Tapos, nung nag-start ka, nag-costume ka na, hindi pa? Parang dress lang po. Yung dress. Tapos nung time na yun, pag tagal-tagal na yung alam ko na maraming panindahan, doon na ako gumawa ng mga costume. Ayan. Tapos kaya ka nabugbog din sa Bulacan dahil hindi ka tanggap na bading, gano'n? Hindi po. Kaya binugbogan ang kapatid mo? Hindi daw po yung sa summer pa. Sa summer. Tapos nung time na yun, wala na yun nung dito ko pa sa... Nung nagtagal-tagal ako dyan sa Bulacan, nangyari na yun dito yung tahi na siyam. Oh? Siyam na tahi? Bakit? Ito, tanggalin. Dahil sa bugbog ng kapatid mo? Hindi. Sino nabugbog sa'yo? Ano ba yun? Siyam yung tahi mo dyan. Oo nga, may peklat siya, Yan, ang nagbubog sa akin yung taga-summer din nagtitinda ng balot. Ba't kanya nabubilugbog? Sinabihan ko lang sila na huwag kayo mag-away kasi may birthday, makisama kayo ng maayos. Kasi mga lasing na. Ako ang napuruhan, tapos nagbabatuhan na sila, tamaan ako. Tapos na po yan, tapos huminga ko ng tulong sa barangay, pinahuli. Sabi na babayaran nila yung sa ospital. Pinakasan kasi ako eh. Hindi na napakita. Kaya yun, parang nawala ako sa sarili, parang nagkakatruman na ako dun sa may kawayan. Anong naiisip mo? Parang pag may nakikita ko kasi sila, parang gusto ko ilabas ang galit. Yung pag ba nila sa akin. Gusto mo naging basagulero ka ba? Palaaway? Hindi. Lahat ng pag nagkakapera ako, binibigyan ko sila lahat. Tapos? Pero nung nasidente kahit piso, wala. Yung nagbigay? Hindi sa akin nagbigay. Kundi ang hinano ko din doon sila ang nagpagabot sa'yo? Pero binabayaran ko pa rin yun. Ngayon? Magkano bang binabayaran? Malaking utang ko na doon kasi hindi ko alam kung bakit. Bakit ka naman nagka-utang? Gano'ng kalaki? Hindi ko na matandaan. Kasi hindi namin alam. Paano mo nalaman na may utang ka? Yan. Kasi ako, kasi sabi po niya, maghulog ka na lang kung magtrabaho ka. Kasi parang, talagang pag magkikita ko nagiinuman, parang, na talaga ako, parang kinakabahan. Pag banda sa may part sa may kawayan. Tapos pag pero dito sa mga dito ako kilala, parang wala sa akin na. Siyempre, parang sa tagal ko nagtinda sa may kawayan. Kaya parang naging ko na sila lahat dyan. Ibig sabihin sa may kawayan ay kilala ka na? Opo, kilala po ako dun. Anong pagkakilala nila sa'yo dun? Josa. Ikaw si Josa. Opo. Magbabalot. Ganito. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang nagpapaaral sa apat mong kapatid. Tapos binibigyan ko pa sila mama. Anong grade na nung mga pinag-aaral? High school po. Yung dalawang elementary. Kamusta naman yung pag-aaral nila? May sa akin pambili mga pagdapong tapos gamit nila. Sabi ko, mahuwi na pang balot eh. Sabi ko, tis-tis na mag-iipon ako. Mabait po siyang bata kasi siya yung parang nagtaguyod na bilang panganay, Tapos, katulad niyan, ito, may tatanong din po ako. Itong pinaggagawa mo mga costume na to,
Meron ka bang schedule na, halimbawa, Lunes, itong costume mo. Martes, ang costume mo. Hindi po. Nag-iisip pa po yan bago ko matulog yan. Gagawa ko muna tapos yun, isusutin ko bukas. Ibig sabihin talaga kaya Araw-araw. gabi-gabi, araw-araw na iba dapat ang Iba-iba. costume. Ah, okay. Bukas iba naman po yun. Wala ba nagtatanong sa'yo na, bawa, bibili? O ba nagtitinda ka ba ng balot? Bakit yung itsura mo? Marami Hindi ka po ba nagsasabi. baliw? Ganon? Ganon? Marami po nagsasabi sa akin yan, pero wala po yan sa akin. Tinatanong ko sila, ay ganito na po ako talaga, nakitinda ng balot, matagal na po. Yan lang. Costume ko po yan. Kaya sinasabi ko lang, hindi ko masila na marami sinasabi, basta sinasabi ko na costume ko lang po ito. Kumbaga pang akit mo sa customer eh, no? Bakit? Pagtawag ba? Parang lang, pag-good vibes lang sa mga tao. Parang, Para mapansin, gano'n. Tapos ang galing ng mo, ano to, dinikit mo? oo, huwag niyo po gayahin na ang ko pandikit. Kasi ang pandikit ko po yan ng Mighty Band. Ala! Ang sakit kaya nun? Umuusok po yan. Grabe 2 years na po ako nagjaganyan, naglalagay. Sana Na mighty ba? Mighty Napakasakit po kaya pag dumikit dito sa, sa balat mo. Malikit yung sobra. Yan, mga yan. Oh, Dumidikit sa balat. buti hindi na sa mata mo. Na parang na ako siya parang nasanay na po. Nasanay na. Kumbaga na-immune na yung mukha mo sa may Bakit naman yung, katulad yan, namumula yung mata mo, mukha mo, sorry. Anong nilagay mo dyan? Ano po, yung parang blush on na kumalat kasi siya sa pag ko sa sa foam. Pag ganun ko, yung pala yung ginamit ko, yung may pala, yung ginamit ko sa blush on. Kaya nagkalat siya. Kaya yun, kinuha ko na lang para pumantil sa dito. Sa bulaklak. Okay. Pero ang ganda po ng pagkakadrawing ng kilay niya, mga kabisnes, sa tingin. Iba-iba po ang shape ng kilay ko. Galing, sana ula. Galing mag-ayos ang kilay. Ako hindi eh. Tapos yung lips niya ay kulay, violet. Galing nga talaga Bukas naman. green naman po yan. Galing ha. Tapos itong mga ito, yan. Tinatabi mo lang siya. Iniiba po ang style niya. Parang iniiba po ang design. Mga ka-business, ito po ay, plastic labo. Ang kanyang pinaka-crown, alam niyo po mga ka-business, tignan niyo po. Electric. Nakakabilib! Takip po ng electric fan, mga ka-business. Ang galing niya. Ang galing na mag-isip natin na Mahirap po yung gumawa kasi tatalik-talik po yan sa isa. Sa butas. Tsaga mo, no? Very creative siya. Paikutin mo nga. Oh! Umikot yan. Ang galing. Sabi, may ba yan? May bearing. Sabi ko, wala po yung bearing. Buhok ko yan ang ginagamit. Buhok. Tapos iikot lang sa buhok mo? Ang tinali ko ng pagbuhol. Galing Yan. mo. Tapos ganito, sa pagtitinda mo ng balot, nakakailang piraso kang balot sa pagtitinda? Ano oras ka nag-i-start? Minsan alas 4 Hanggang? hanggang 10. Ng gabi? Opo. Ubus na yon. Hindi po. Matumal na po kasi ang balot niya yun. Magkano na ba ang isang pirasong balot? Ang puhunan na po sa amo namin, 22 yata. Ang tawag dito. Puhunan? 22 pesos? Opo. Mahal na po. Ang tagal ko na ba lang? Baka binawasan na po, baka nasa 19 na. Yan ang kaalam ko kasi nakita ko kagabi. Binawasan? Hindi, binawasan nila kasi na mahal kasi ang puhunan. Tao. Hindi kasi. Dati, alam niyo po mga ka-business, ang balot dati ay puhunan mo doon ay Mura lang. 12. Siyempre, ang amo may pa-sobra pa kahit kunti. Pinabayaran pa namin yan ng bahay, 50. 50 pesos araw-araw? Opo. Wala. 50 pesos times mo sa 30, di 1.5. Tapos ang bike, Ang bike may bayad din? opo, Magkano? 50 din. 50 pesos. Kasi suka. Kaya ang halimbawa kung nila nabili mo ng balot, mga 20 na kulang pa nga yata sa yung bayad din. So, mga arkila, gano'n? So, ang ginagawa mo niya, may arkila ka ng bike, 50 pesos. Suka, magkano bayad sa suka?
Ang suka 25 tapos yung sale 10. Sili? May sili? Oo, 35 pesos. Sa sibuyas 15. Ilang araw yun? Isang araw yun. Araw-araw po yan. Yung mga yan, ubos din araw-araw yung suka? Minsan, may tira pa. Kaya nag-ulit yan, bibili ng suka, tapos kaya marami sili na yun. Kayo ang nagtitipla? Kanya-kanya po kami. Okay. Kasi ano yan pag kumain ka kasi ng balot, kailangan masarap yung sausawan mo, no? Ano siya, maanghang na medyo maasim, maalat-alat. No? Kasi nalagyan pa namin ng yan, asin. Tsaka? Magic sarap. Sabi ko na hindi na magic. Tapos, ganito. Ilang piraso ang inaano sa iyo sa basket mo? 60 na lang pang dinadala ko kasi hindi nga nauubos yan Minsan na naman bibinta lang 20 na nabibili. Katulad nun, kung 20 lang nabili, paano yung 40? Ilang days yun? Hindi bukas naman. Ilang days dapat mabenta? Paano kung bawa, yung sa 40 na yun, kinabukasan, 20 na lang uli natira? Hindi gagawa. Minsan kasi pag may tira, gumagawa ko yung para, tapos pagkabukasan, ubos yan. Kung saan ako ruruta, ganito, kung saan banda, mabilihan. Yan, doon ako ruruta niya. Kumbaga, meron kang araw na kailangan siyang maubos. Para hindi siya masira. Kasi, ang alam ko yata sa balot ay hanggang 3 araw? 3 araw lang. 3 araw lang mag-iiba na po yung lasa niya. Tsaka yung sabaw niyan, kakainit mo na tutuya, di ba? Opo. Yung chicharon niya dyan, pag masiraan ka, sa'yo na yan, charge yan. Ganun? Opo. Kung complete inilabas sa'yo ang paninda sa amo mo, complete ka din Re-remit. Kahit hindi maubos? Oo. Pagkita mo sa kanya po lahat. Ganun kasi yun Pag once na nailabas mo dun sa amo, kay maubos kay hindi, kailangan mong bayaran na yun. Paano kung wala kang pambayad? Ganun. Ayun, utang. Wala. Utang? Shorted. Utang, kaya yung mga ganyan, Ang kalaban namin ulan. Ulan. Kasi pag ulan, wala talaga katawa-tawa sa labas. Pwede ka magsisigaw. Ay, kahit ako nga, kahit bumabag, basta ang paninda ko hindi masira Kahit ako, basang-basa na, laban ko na ako. Kaysa maabutan ka pa yan sa labas, magsilong-silong ka lang. Oo nga, kasi ang balot po kasi, kailangan mo siyang ilako talaga, Hindi ka pwede yung nakatambay ka lang. Pero depende rin naman yung sa lugar na pwede ka lang doon magstay. Na alam ng tao, doon sa lugar na yun, may nagtitinda ng balot. Para stay ka lang dyan. Meron po kasi kaming kilala yung taga Bagong Silang na, yung kinukuha na namin ng balot, parado ba yun, Nick? May tinulungan kasi kami dati Naka-wheelchair yata. dito? Bagsakan din ng balot na yung, din siya, yung katulad ng amo mo na nagbibigay din sa mga sa mga tindero. Pero ang alam ko doon, hindi ko alam kung consignment din yun Pero kami kasi, cash naman. Sila Gina, tapos sila Nani Gina, sila Brian. Oo, dati. Doon namin sila hinanguan ng balot Penoy. Pero sila kasi pwesto lang hindi sila naglalako. Tapos yung mismong may-ari, mag-asawa sila, meron silang talagang lugar na mag-i-stay sila doon. Parang pwesto talaga. Oo. Pwesto po yan. May dala silang malaking bilao, tapos may kalan, nakapatong din yung Nandiyan lang sa taas, parang muusok. Ang ganda nga kumbaga pampaakit ng customer yung ganun. para sa din naman. Oo, mainit bago. Hindi mo lang alam na hindi ba minsan nauubos. Kasi pag nasa kailangan kumuha ka ng balot sa ilalim. Hindi sa bab. Sa ibabaw. Kasi bilong ang tirayan nila. Katulad sa magabalot din. Inoonang paubos yung pera. Yung tira ka. Pero alam naman natin na bagong balot yun kasi kung kumain si ate yung umalis. Sino ate? Ay, tita. Tita Dada, kumain ka pala ng balot Kumain po siya doon. Ilan yung kanain niya? Isa po. Isa. Yun, babayaran mo yung tita Tapos ganito, Nak.
Paano, halimbawa, katulad niyan, sabi mo, matumal. Mm. Paano yung pagpapadala mo sa nanay tatay mo? Man, parang di ko yata maano yung sarili ko. Parang kasi ilang buwan na hindi ako nagpapadala eh. Oo. Wala kasi naman ako magagawa. Sabi ko, tiis-tiis lang tayo. Makakaahon din tayo pag makachimpo lang tayo na makapera tayo. Basta wag lang tayo gagawa ng masama. Tama. Eh, sino ang nagpapadala sa kanila ng pambili ng pagkain nila? Pangtustos sa pangangailangan nila? Pag may pera ako. Eh, katulad niya, sabi mo ilang buwan na hindi ka nakakapagpadala. Eh, yung kapatid ko yata na isa na nagtrabaho dito. Yun ang tulustos din. Minsan lang naman yun. Pag may pera po. Minsan yung kapatid ko din sa Samar nandun. Bundo kasi kami. Wala. O tinutulan niya kami kuryente. Bakit? Mahal kasi yung dun eh. Bayad. Araw-araw ang 50. Araw-araw ako. Paano yung isang buwan na yun? Tinutulan sila ng fiesta. 153.5. Sabi ko, kaya mo naman, tiis lang. Eh di, ano yun? Ano bang appliances yung 250 araw-araw? Parang distinction lang po. Isang ilaw lang. O may TV pa kayo? Electric Wala fan? po. Wala. Tapos 150 sa Ilaw araw? lang po. Mahal na. Magkano yun ikaw 150 sa isang araw? Eh sa 30 days? Kasi sabi daw, hindi daw ako nung nagbayad sila ng 2 buwan. Kung saan tayo kukuha niya? 4-5? Oo nga, mahal. Para ka na niya may TV, electric pa, rep. Eh, hindi ka magkano binabayaran niyo? Kuryente namin, 1 month, 350 lang. 1 month, 350? Ukuta mo? Kasi sasama rin ko sa kanila. Baka isang buwan kasi ganun talaga sa probinsya eh. Kagaya sa amin dati. Kasi na kasi isang ganun saksakan talaga. lang. And ba kasi 100, pero malayo ang sasaksakan mo. Yung sa meter? Halimbawa, dito Ito, ka tapos doon ka sa may plaza, ganun kalayo. Parang isasaksak pa lang. Ayun, magkikisaksak. Ang sa amin kasi nga dito, halimbawa doon sa summer din, kilain to ang nakikisaksa kami sa kapitbahay. Pero ang 1 month niya, halimbawa isang ilaw lang, 150. 1 month lang. Month talaga siya, hindi siya araw-araw. Sa amin kasi sa isla eh. Ang isla kayo? Sabi mo bundok. Isla, mundo. Parang tatawid ka lang ng bangka. Parang ano lang siya, parang ilog-ilog. Kasi hindi ka naman pwede pumunta sa bundok dumaan kasi taas. Hindi, maglakad. Ang layo nun. Di ko naman nakaka-akit. Di ba, dadaan ka ng ilog. So, di ang haba ng extension wiring yun yan. Hindi na, kasi sa na kami, parang bayan na namin. Kasi parang hindi naman legit, hindi ko marunong Tagalog, pasensya na po. Sige, basayain mo. Kasi, hindi ka naman tatawid sa ilog. Diyan ka lang sa mga kapitbahay mo. Magkikisaksak. Kasi nung may gusto, ayaw naman mga kapitbahay. Sabi ko, kung wala, di balik tayo sa dati na ginagamit ng rampara. Oo, Rosera. Yan ang ginagamit nila. Alam mo, anong pangalan ito rin yung pangalan? Igildo. Ayun. Siya po si Junior. Egildo. S-E-G-I-L-D-O. Opo. Igildo. Parang pagbigkas po. Igildo. Bakit sa kinuha yung pangalan mong Egildo? Sa lolo ko po. Ihil. Parang ganun. Sa pagbigkas. Ehil. Anong pangalan ng tatay mo? Si Sar. Yung layo Nanay mo? Junior siguro siya ng lolo mo. Ano pangalan ni nanay? Si Salvacion. Salva. Salvacion at si tatay Cesar. Tapos naging Junior. Ang galing Tapos ito rin yung pangalan, Egildo. Anong apelido? Pahanostan po. Para ng pagbigkas, Pajanostan. Yung mama ko, Julianis. Gagaling ng pangalan, mga pangmayaman, Tapos ganito. Ano yung gusto mo? At pangarap mo na sana makamit mo? Patapos ko yung mga kapatid ko pag-aaral. Na sana pangbili nila mga gamit.
Kasi kati-enroll na nila eh. Humingi sa akin, tapos pambili bigas daw. Sabi ko, wala pa ako pera. Kaya hinihingi sa buhay, may kainin sila araw-araw. Kasi pag kumakain ako, naisip ko sila eh. Tama. Kasi Kung may kinakain doon o wala. Kasi na-appreciate ko na sa ang buhay namin sasama. Minsan isang araw hindi kami kumakain. Oo. Tinis-tiis namin mga pamilya. Sabi ni mama, basta sama-sama tayo kahit walang kainin. Basta kompleto tayo dito. Yan, yung inisip ko parati. Ang sinasabi, binabanggit niya araw nung pag wala kami kinakain. Kaya sabi mo, pinipilit ako, anak mo, padala ka, wala kayong pambili, bigas mo, wala ko pera. Kaya na, hindi na yata nag-online kasi alam nila na wala ko pera. Kaya pinipilit ako parating minsan kasi hindi ko, wala kasi ako cellphone, pag online ko, nag-chat na yan sila. Isend mo na lang ganito, dito mo na lang ito kasi ipapadala lang yan sa amin. Bili nila yan bigas. Bali, ilan yung kapatid mo na nakakaila nanay mo? Bali, lang po yun, 6 lang yun. 6? Mga ilang taon yun? Mga bata pa po. Yung pinakabunso, ilang taon? Tawag dyan. Maliit pa lang. Pero yung kalaki yata. Oh? Pero yung kalakad na, suhi, po siya, parang pinaglihian ng, alam niyo po yung masag, ito. Alimasag. Kasag. Yung, niya, kamay niya parang malambot. Ganun. Pero pag hinahawakan ka, parang ayan matanggal. Yung paglihan nga, kasag. Alimasag. Ilan yung kamay niyang gano'n? Gano'n ang kamay niya. Yung isa? Isa lang. Yung paa niya? Sabi niya sa akin, Kuya, pahinga ko kang bili ka, tapos bigita, patay. Gano'n naman ako niyan. Kasi wala naman pa ako pang bigot. Wala tayo pera. Yun ang no? Sa araw-araw na routine ng tao, di ba, no? Na masaya na tayo, makakain tayo ng 1, 2 beses sa isang araw. At masaya rin tayo, no? Makakain tayo ng kanin, ang ulam mo ay tuyo. Kasi ako na, experience ko noon, yung 6 years old ako. Dati, kamuting kahoy, gano'n. Oo. Meron kaming kanin, tapos ang ulam, asin na may tubig. Masarap. Pero para sa atin, masarap na yan natin. Masarap talaga. Pag mainit. Sa lolo ko, yung kami noon, naranasan ko yun. Asin na may tubig, yung kanin mo, lagyan mo ng tubig. Tapos, si lola ko, naalala ko ba nung kinakain niya noon? Kanin na may kape. Yung kape, magkisita siya ng kape, yung black coffee. Nescafe. Tapos sabi nga nila, gusto mong kumain ng adobo, yung toyo, lagyan mo siya ng mantika, ihalo mo doon sa kanin mo. Masarap. Yun ang kaya naiisip ko, yung mga bata na nagsasayang ng pagkain, nagtitira, sabi ko, wag niyong gagawin niya kasi maraming taong nagugutom na hindi nakakakain ng 2-3 beses isang araw. Kaya napakaswerte ng iba na hindi lang 2-3 beses isang araw kung kumain, kundi sobra-sobra pa, di ba? Tapos magsasayang pa, kaya sana yung iba, wag magsayang. Hindi ko siya ako naman na pinto para tumasin. Ngayon ganito. Sa pagtitinda ba ng balot, sa tingin mo ba ay makakaahon ka na makakamit mo yung pangarap mo sa mga kapatid mo? Oo. Kasi hindi naman po araw-araw matumal po. Minsan may blessing na dumadating. Kaya Napapaubos mo sila. Kaya sabi pa nga ni Mama, tiis lang. Alam mo, Nax, ganito. Totoo yung sinasabi mo na makakapag-aral ang mga kapatid mo sa pamamagitan ng pagtitinda ng balot. Kasi ganito yan. Yun nga kinukuhanan namin ng balot doon sa may Bagong Silang. Ang mga anak niya ay napagtapos niya ng pag-aaral.
At nakapagpatayo pa sila ng sarili nilang bahay. Kumbaga, Dahil, ang sabi niya, lahat daw sila nagtutulong-tulong. Mga anak niya, pagdating daw galing sa eskwelahan, yung mga balot na galing sa palengke, huhugasan nila yan, magkasyen. Tapos merong taga-brush, may taga-luto. Ang galing nga po eh. Ano siya yung nakaka-inspire dahil yung mga bata tumutulong sa kanilang mga magulang na naglilinis ng balot, tapos meron taga-hugas, meron ding taga-gawa ng basket. Kasi yung mga nagtitindaw, pag pumunta doon ng mango sa kanya, walang dalang basket. Kaya yun, sila rin na nag-aayos ng basket, sila rin nag-aatado ng balot din. Tapos, ganito din yan. Kung ikaw, halimbawa, kung sa tingin mo, na kaya mo naman bumili, hindi ka na yung kahango sa amo mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng pambili. Diba? Kasi, mas maganda kasi na ikaw yung mismong mamumuhunan. Para yung kita mo, sarili mo. Kaya ko naman po, kaso lang wala po kung pera talaga. Alam ko po yan magluto. Oo. Hugas. Pera lang talagang mahirap. Yung puhunan ang kailangan mo. Sa ganyang mga nag-umpisa ng puhunan, magkano ba yung pinupuhunan sa? 2,000, gano'n, kaya. Tapos kasi bibili ka pa ng basket. Tapos sopa, tapos balot. Then, yung panabit. Tapos, kasi yung, balik puhunan, yan ang puhunan na ginamit mo. Bili mo ulit. Tapos yung tubo, yun ang gagamitin mo, tatabi mo iba. Tapos yung pangkain mo. Correct. Kaya yung isip ko parati, pag makapera ako, sarili ako yun. Oo, magsarili ka ng puhunan, ano? Tapos, dumadagdag pa yung utang niya, hindi niya alam kung magkano. Yan lang ko yun. Tapos yung ano pa doon, yung mga tira. Tapos mahirap pa din kasi yung mga kasamaan para hindi kayo mag-close. Ganun. Minsan nagkakasira-sira kayo, nagkukuha-kuhaan, ganito mga paninda. Yan. Bali, ilan taon ka na dyan sa amo mo? Diyan nagtagal na po ako yan. 2 years na ako. Bali, hindi na ako doon sa may kawain kumukuha. Caloocan na po. Pero doon ka rin umuwi. Hindi po. Sa Caloocan na po ako. Saan sa Caloocan? Sa po, Olympus. North Olympus, sa Barte? Po. Caloocan ba yun? Oo, Caloocan po yan. Sa North Olympus. Sa may Masway. Sa Masway? Caloocan yun? Malapit sa Silito. Ibig sabihin may balutan din doon? Kamag-anak ko. Kamag-anak mo pala eh. Pero hindi kami magka-close na. Paano mo siya naging kamag-anak? Ano mo siya? Kapatid ng tatay mo? Ang tatay niya, tas tatay ko, magkapilido. Ang dati nila, lolo niya, magkapatid. Ibig sabihin. First cousin. Second. Second cousin na yan. Hindi ko alam eh. Hindi. Bilib po ako sa kanya kasi sa loob ng 2 years ay hindi siya sumuko. At saka nagkakaroon pa siya ng yung mga pa-effect ba na may makakapansin sa kanya habang siya ay naglalako, nagsisigaw ng balot. Di ba? Doon ako nabilib ako sa kanya kasi talagang meron siyang naiisip na pamamaraan para siya ay makapagtinda ng maayos at marangal. Kaya, bilib ako sa'yo ha. Thank you po. Ibayan mo yung loob mo at tiyaga lang ha. Laban lang po. Laban lang. Bira banat no? Opo. Okay, mag-alam mga Business. Ka-business po. Handa magpasaya si Diyos sa magbabalot sa inyo lahat. Yun o. Kung ano man niyo po yung nakikita yung mga kasuotan ko ay kon lang po yun. Costume ko lang. Costume. Pero sa kabila ng kanyang ganyan, lumalaban siya ng patas, mga ka-business. Hindi siya yung... Huwag tayo mag-abuso ng mga tamin kung natin na... Doon ako nabilib sa kanya, hindi siya yung nananamantala. Hindi siya yung... parang hindi pa ako nananap ng mga tao. Yung parang hindi ka nang-aabuso ng kasi kapwa mo.
kailangan tayong kahit hindi natin makakakilala sila, pantay-pantay tayo tumulong sa mga kapwa natin. Kaya sabi ko nga, pag may nakikita ako, kaya minsan yung tinigyan ko balot, tsara yung sa labas ko ng mga natutulog. Tama. Kaya sabi pa nga ng mga tao, kung may cellphone pa lang, di ko alam, huwag ka na yata kasi binibigay mo na lang yung balot. Kung may ano? Kasi humihinga sa akin yung mga sa labas, kasi hindi sila, hindi pa sila nakakakain. Sabi ko, mayaman lang ako, hindi makakaganyan. At least may puso kang matulungin din. Sabagay, yun nga, mga gulang mo, tinutulungan mo, mga kapatid mo. Okay, ganito, kuya, ate. Kahit ano po, basta nitawag na lang po. Pero gusto ko junior eh. Ayan guys, mga ka-business, junior po ako nga. Siya po si Junior. Diba? Hello. Nika, ikaw may tanong ka ba sa kanya? Okay na po. Okay na. Nalaman na yung kanyang... Iba na po kasi pag may nagbibigay naman po sa akin ng mga sponsors sa iba. Pag pinapadala ko sa amin, pinapakita ko sila sa kanila yung Gcash na photo para maniwala sila. Na naipadala mo? Para hindi ako masinungaling, hindi ko masisira yung ano ko sa mga tao. Kasi sabi niya, napadala mo ba yung pera? Marami kasi nagtatanong sa akin yan. Sino magpapadala sa'yo ng pera? Hindi, pinapasin sa akin yung Gcash number sa summer. Nandun yan sa pinaka-bumbong ko namin talaga. May Saan signal. galing yung pera? Yung yung kinikita ko pag may nagbibigay sa akin, ganito. Sa mga birthday kasi minsan na kumikita ako doon. Anong ginagawa mo doon? Kumakanta, sumasayaw. Magaling ka kumanta. Sample nga. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Ayan ka mga ka-business. Magaling! Magaling siya mga ka-business kasi hindi siya nahihiya. Siya, talented. Kumakanta kasi ako minsan sa daan. Pag matumal, ang ginagawa ko, kumakanta na lang habang nagbabike. Oo, tsaka nakakaganda po ng boses yung pagkisigaw na Balo. oh, diba? Opo, kasi nahahasa yung yung voice chord na. Nakakakuha niya siya po na parang... Banat. Isa pa ang sigaw dyan. Balot! Mo? Nasa tono po? May pa mga ka-business Hello. tutulungan natin yan. At saka, yun nga, magkano yung, balot? 27 po isa. Ilang po gasta siya? 30 po. So, magkano hindi ka babayaran natin sa kanya? Basta ako sa'yo, payo ko sa'yo, halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng puhunan. Ipuhunan mo siya yung sa sarili mo na tinda. Na hindi na ikaw yung hahango. Kasi, malaki yung kikitain mo na kapag sarili mo talagang puhunan. Diba? At saka makakaikot ka talaga. Yung sa akin naman kung may magbigay po sa akin na pampuhunan, laking salamat ko sa kanya, tapos puso ko siya pasasalamatan. Habang buhay, hindi ko siya makakalimutan. Yan lang, hindi man ako magpipilit kung sa akin lang. Puso lang kasi dadating ang biyaya sa atin. Correct. Kasi, Diyos naman ang nakakaalam yun, diba? Kung kailan dadating. Kung kailan. Huwag lang tayo susuko, laban lang. Tama. At saka huwag kang mga api ng tao, di ba, no? Yes. Napakaganda ng iyong creativity. Ngayon po sa September po, abangan nyo yung mga pasabog kong may pailaw-ilaw. Ilaw-ilaw na siya. Kasi pag burn na po,
ano yun, parang Christmas tree na po ang style ng mga costume ko po. Galing. Yan. Bilib ako sa kanya. Ano siya yung Oo. Pag kasi hindi ako makatulog kung ano susutin ko bukas. Hindi pwede yung normal lang na pag nasuot katulad Hindi, mo. hindi ka makikilala nila. Okay. Kasi nasanay na po sila eh. Na ikaw yung darating sa oras na yon. Opo. Okay. Nung time na yun, nagpantalon tapos nag-shirt, nag-t-shirt. Walang bumili kahit isa. Hindi sa sigaw mo, hindi ka ba Hindi. Kasi, ba nga mo, mga lalaki, akala daw nila yung bakla daw yung lalaki pa. Kaya minsan hindi ko yun si Diyos kasi hindi ako naka-costume. Lalaki kaya kasi si Diyos yun, bakla yun, sabi sa akin, mas okay. Kasi nasanay sila sa akin naka-costume ako yun. Ngayon, anong masasabi mo sa nanay at tatay mo na ngayon, halimbawa na napapanood ka, anong mensahe mo sa kanila? Kinanay, kitatay, at sa mga kapatid mo? Mama, papa, mga kapatid ko, sobrang na po kayong miss na miss ko. Pasensya na po dahil hindi pa talaga ako nakapera na pampadala sa inyo. Manalig lang tayo, balang araw makakapera din ako na bigay ko sa inyo. Sana hindi kayo pabayaan ng Diyos. Laban lang. Pasensya na po kasi yung parang nasasabi ko pa magulang ko pa nasasaktan ako sobra eh. Kasi ilang buwan na po hindi nagpapadala. Parang ako din, hindi ko na kaya eh. Sabi ko, mama, karasuso ko na yung katawan ko, hindi ko na kaya. Kasi wala naman ako magagawa eh. Kasi sobrang tumal. Gumawa ako ng kasalanan, pangit naman yun eh. Sabi ko, hintay-hintay lang tayo. Kasi sabi mama, wala tayong pambilibigas dyan. Sabi ko, kaya agad ako yung pinapatayan kasi sobrang sakit eh. Sobrang sakit kasi ikaw pakain-kain ka. Di mo alam magulang mo kung may kinakain o wala. Kaya kung sino manonood po sa video na to, kaya na lang po ang magsabi kong maniwala sa hindi. Kasi kung kayo ang nasa kalagayan ko, hindi nyo talaga ang nangyayari sa akin. Kaya lalaban lang ako. Basta magkapira ako, pagpapadala ko sa iyo pang bilhin ng bigas. Basta mag-iingat lang po kayo, mag-iingat din ako dito. Mahal na mahal ko po kayo. Pati mga kapatid, kung mag-aaral kayo mabuti. Kasi hanggat buhay ako, handa ko tumulong sa inyo kung makakaya ko. Basta maghintay lang tayo, may oras din sa atin. Yun lang po masasabi ko sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Yun, so touch ko sa sinabi mo Yung po mga ka-business na unawaan ko din siya, talagang napakahirap ng buhay na ganyan. Ang magulang mo ay, yun nga, sinasabi niya, hindi niya alam kung kumain ba yung mga nanay tatay niya, tapos yung mga kapatid niya. Napakahirap talaga ng buhay, no? At ito ka, susuko ha. Parang nagkasugot ka naman. Ano po yan? Nung nag-costume po ako sa plastic labo, natapunan ako ng sigarilyo. Doon po sa highway. Papuntang Valenzuela po, matagal na po ito. Dumikit sa akin yung plastic labo, nandito yun. So ngayon, mga ka-business, babayaran po natin yung mga balot. Magkano 27 na? 27. Ilan po mga Ilang ka-business? piraso? 30. 30. Wow, wala yung wallet ko man. 810 siya, 810. 810. Saan kayo wallet ko? Ayun, Hindi ko suyo. Basta, tiyaga ka lang ha.
Lalaban lang. Laban lang ha. At buti nga, hindi ka pa nakakais mag-asawa, no? Ayoko. Hanggat hindi natatapos yung isa kong yung sa high school. Kailangan patapusin ko muna sa pagkasabi ko, huwag kayo mag-aasawa ng maaga. Mahirap ang buhay. Oo. Kailangan makatulong kayo kay Kuya Junior, gayon din sa mga magulang nyo, makatulong. Huwag kayo susuko, laban lang tayo. Basta ikaw, huwag kang susuko ha. Wala kang kamag-anak na kasama sa tinutuluyan mong Hindi, doon ka sa amo namin, pero binabayaran namin yun. Ang Araw-araw tinutuluyan mo bahay. 50 pesos. Ah. So dahil dyan, 810 Nick, Opo. ito ang 1,000 pesos. Salamat po. Yan yung, Thank you. yan yung aming bayan sa iyong balot. Wala po ako panukli. Di pwede, suklihan mo pa din. Sa'yo na yung sukli. Salamat po. Tapos, Nagbayad ako sa bike. sa bike, bakit? Kasi binabayaran na yung bike. Oo nga. Pero yung sa 810, may kita ka na doon. Opo. Yan ang pambili na pagkain ko. Tapos yung hinahati ko po yan eh. Tinatabi ko yung kalahati ang binibili ko pagkain. Kasi iniipon ng maano na yun, pinapadala ko sa kanila. Yung sa, magkano yung benta niya? 27. So, meron ka lang 5 piso na tubo. Bawat isang balot. Oh. Hindi kasi libre yung pagkain ko. Pero katulad niya, magkano ba yung hilaw ngayon? 16. 16, 17, 18, 19, 20. 6 pesos din yun sa may-ari. 16 ang puhunan. Kung mababenta mo siya ng 27, bawa sa'yo na yung puhunan, 16 pesos. Kung mababenta mo siya ng 27, meron kang 11 pesos, tama ba? 10. 10? 16. 11. Meron siyang 11 pesos kada isang itlog, isang balot. Tapos mauubos mo siya, bawa naubos mo siya yung 40 pesos, 40 pieces. Kung meron kang 11 times 40, meron kang 400 plus. Hindi kasi, hindi naman kasi may nagbibigay din sa akin pag may mga birthday ganun. Kasi nakakatayo na lumalaki kaya. Siguro, edi pwede ka namin imbitahan pag may birthday. Oo, di ba, no? So, yan ay bayad ko sa inyong balot. Ngayon, padalhan mo si nanay tatay mo ng pambili ng pagkain nila. Ha? Ito ang 2,000 pesos. 2,000. May pambili na sila ng bilis, no? Mga kabisnes. Basta ang ko sa'yo, laban ko lang, ha? Thank you po. Mamagpadala po akong Ngayon, papadala mo na si nanay. salamat po. Thank you po. Salamat sa inyo. Ayan ay, sa puso kong pinagkakalo sa iyo para meron din sila na may pagbiling bigas. Ngayon, basta sa amin, andito lang kami, no? Laban lang, ha? Daan ka lang dito para mabili namin yung balot mo. Pero wag naman araw-araw, ha? Basta, pag dumaan ka dito, bibili kami ng balot mo, ha? Yun. Mga ka-business, maraming salamat po. At natagpuan natin si Junior. Thank you po. Huwag niyo lang kayo sumawa sa pagmamahal nyo sa mga tao. Thank you po sa mga ka-business ko. Thank you so much po. At thank you din kay Lord na meron na kami bilis sila mama. Oo nga, napadaan lang siya kanina dito eh. Thank you so much po. Nagulat kami yung itsura niya. Kaya sabi ko, ala, ang ganda ng itsura niya, oh. Kaya yun po mga ka-business, napadaan lang siya dyan kanina
Tapos, na ano nila na, ito yung kaibigan dati ni Marta po. Marta. Kasi, ang tagal na no? Ang tagal na nang hindi sila pupunta rito. At si Marta pala ay nasa summer na. Yun, kaya pala matagal na nawala. Yun, mga ka-business, maraming salamat po sa inyo pong suporta. Sana po, huwag po kayong magsawang suportahan ang ka-business official, ang ka-business family, at ganoon din po yung mga vlog ng ating mga kagwangs, ng ating mga reactors, at ng ating mga kaibigan na Wakiwak TV, Papa Sundot, at saka Wong MTV. At saka meron pa isa Papa Dins TV. Oh! Papa Dins TV! Patuloy po nating suporta ng aming anak na panganay sa kanyang pag-vlog din po. Ganon din po yung ating pangalawang vlogger na rin na anak ay si Boss Dave. Ang kanyang channel ay yung Ka-Business Family. Thank you so much po mga ka-business. Never say goodbye. Bye-bye po sa inyo lahat. Never nga I never say goodbye. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Yes. Bira Banat Bera Banat. Junior. Junior. Laban lang. Laban-laban lang. Yun. Balo. Balot! Thank you. Thank you Laban po. lang ha. Thank you ha. Salamat po. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal
isang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin